Cristiano, ito yung aparato mo, small MPPT. So working na yan, nag-harvest ng 17 watts, then 12.9 volts ang battery, then 1.1 ampere, no? So paiba-iba ang reading yan. Ang P is wattage. So depende yan sa araw kung masikat ang araw, hindi, no? So itong cutoff mo, pag nalobat ay 11.5 yung battery. Mawawala yung LED red, mawawala ka ng kuryente dito sa inverter, then siyempre wala ka ring output dito sa kuryente mo. So ngayon naka-load yan, gumagana, no? Then the connection nito is 1.7 nakaset, no? 1.7 plus 11.5 ay 13.2 ang reconnection niyan para umilaw ulit yung LED red. So ang LED red, ang indicator niyan, ibig sabihin ay nakagana yung inverter mo, no? So ready to use, then may kuryente ka. Pag nawala, ibig sabihin ay nalobat o na-reach niya yung 11.5, no? Kaya kapag naglagay ka ng malakas na load dito, so biglang mamamatay yan kung mataas masyado yung load mo at maubos agad ang battery mo, no? Ma-discharge yun. Then kapag tinanggal mo yung load na malakas mo, balik ulit yung LED red, no? So depende nga sa load. Then ang mismong inverter mo is 1000 watts per sine wave, no? Then 500 watts ang mismong continuous. So ibig sabihin pwede ka mag washing machine dito, twin tab, no? Rice cooker pwede 300 watts or lower, no? So yan, kasi pinasa ito maya maya, sir, no? So konting tutorial lang. Pag i-off mo yung aparato mo, unahin mo yung solar panel. Okay, breaker ng solar panel yan, yung unang-una. Pangalawa is battery, pangalawa is inverter. So ito, nakita mo naka-off yung solar panel natin. So 0 ang reading mo dyan. So 0 ampere, 0 wattage, dahil patay yung solar panel. Then yung battery mo, reading is 12.8. So bakit bumaba? So yan ang rest voltage ng battery mo. Okay. So ngayon, dito sa LVD magkaiba, no? May konting difference. So walang problema yan dahil kapag nag-charging nga si MPPT, tumataas ang voltage din dito. Then if loading naman, bumababa ang battery. Kaya hindi ka, pag nakaganyan naka-standby, ay pag magtataka kung mayroong differential, no? Pati dito sa mismong inverter. Ang mahalaga, makikita mo yung voltage mo ay tumataas when charging. Okay. So pwede mong i-accurate yung LVD mo using tester, no? Pwede mo i-set dito, pero ngayon naka-default yan, naka-set na yan. In-adjust ko na yung from reading ng battery ko papunta sa LVD mo. Okay, ito yung piece mong titingnan mo sa LVD. So yun, pagkadating sa itong aparato mo, no, yan, nakakabit mo na yung mismong mga wire ng battery mo. Mayroong included na battery clamp. Okay, so dalawang wire yan, dumiretso dito sa negative. Itong red is positive, dumiretso din dito sa battery. Dahil magkaiba yung flow ng kuryente dito sa breaker ng battery, breaker ng inverter. Ang breaker ng battery ay, ang flow niyan is papunta sa battery, no? Charge na yung battery. Ibig sabihin yung kuryente papunta ron mula dito sa SCC mo o MPPT mo, papunta dito sa battery. Then ang inverter, breaker ng inverter naman ay papunta sa inverter, no? Discharging naman yan. Kaya magkabukod yung wiring natin sa inverter at sa controller. Yan, magkaiba ang flow ng kuryente niyan. So ayan, pasip ko na sa ito maya maya, no? So pag off nga natin yung aparato natin, no? And then yung inverter, then yung battery. Okay, so install mo na yung mismong wire ng battery tsaka yung solar panel, no? Positive to negative, red is positive, black is negative, parehas dito yan. Okay, so unahin mo is yung battery, no? Pag on mo na, okay, yung initialize yung MPPT natin dyan, no? Makikita mo yung reading ng battery mo, 12 system, no? 12 volt system. Then yung mismong reading 12.9, ampere is 0, wattage is 0. Okay, so buksan natin yung inverter. Okay, so yan, mataas ang battery ko kaya mandar agad, umilaw agad yung LED red, mandar agad ang load natin. So dagdagan natin ang load. Okay, itong 50 watts na electric pan natin, no? So pwede ka magsabay dito, TV electric pan 100 watts. Okay, so yan. So magtataka ka, wala pang solar pero na-under na dahil nga yan sa battery mo, may charge yung battery mo. So ang lobat nito is 11.5, mawala yung kuryente. Then while charging, no, pwede mong gamitin. So power mo yung solar panel, makikita mo ang reading ngayon ng solar panel mo dyan. So 200 watt solar panel,
hanggang dalawa pwede, no? Or single na 400 watts kung may mabibili ka, 300, 350, 250, no? Pero hanggang 400 watts lang ang mismo maximum ng solar panel. Ayan, may reading na. Then 14 watts, no? So, salamat ulit sa pagtitiwala, Sir Christian, no? So, yun lang. God bless.